Kung mas mabilis ka mag-check ng GCash kesa mag-check ng buhay mo, nako, meron talaga tayong kailangan ayusin. Oo, ikaw. You are the one that I'm speaking to at huwag kang mag-deny. Hi everyone, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Laging naghahatid sa inyo ng mga good vibes, good lessons, at minsan konting sakit ng feelings para magising tayo sa katotohanan. Today, ang pag-uusapan po natin on how we can achieve a stress-free life, understanding the 3F. Anong tong 3F na ito? It's faith, family, finance. Bakit kailangang pag-usapan to? Kasi kung mali ang pagkasunod-sunod ng buhay mo, inuuna mo ang finance bago ang pamilya mo, ay nako, magulo yan. Pag inuuna mo naman yung pera kay Lord sa faith mo, ay nako, may problema rin yan. Ito yung tinatawag na sequence. Faith muna kay Lord, family, kung bakit ka nagtatrabaho para sa pamilya, and then finance to support your family. Do you agree? Kaya kailangan natin maunawaan to. By the end of this video, malalaman mo na ang tamang order. Number 1, bakit crucial to achieve peace of mind? Bakit kahit may pera ka, hindi ka fulfilled? At paano ka magiging ipunaryo sa puso at diwa? At meron pa akong pangako po sa inyo, kung madalas kang pagod, overwhelmed, lost, o feeling stuck, may effort ka, di ba? Pero 99% palpak. The moment you fix this, believe me, sobrang gagaan buhay mo. So stay with me until the end. So let us start with the internal GPS na laging natin masyadong minsan ini-ignore. Parang ginagamit lang natin to break glass when in case of emergency, yung faith. Real talk lang tayo. Kahit na maayos ang finances mo, pag hindi maayos ang puso mo, ay nako, gulo ang buhay mo. Wala kang peace of mind. Aan mo yung pera mong milyon. Pero, yun nga, wala kang kapayapaan. Kaya nga, faith is your internal GPS eh. It's your voice that says, sandali lang, kailangan ba babayan? Papasok ka na naman sa isang deal na babayaran ka nga, kikita ka nga, pero mawawala ang peace of mind mo. Hindi ka naman magugutom kapag hindi mo binili yan. Di ba? Busog ka naman takaw mata ka lang. Okay, nagigets nyo? Ito yung tinatawag nating ako ang iyong konsyensya. Pero guess what? Kung mas malakas ang yung tukso, yung push notification ng mga shopping app sa iyo, yan nagiging konsyensya mo, patay ka. We have to understand, faith is not only about religion. Faith is your personal relationship with God. It keeps you grounded. Yung prinsipyo mo, it's the reason behind the reason. Honestly, kung bakit ko ginagawa to, honestly, number 1, I want to honor God. Why am I creating content? Because I do believe this is part of na binigay sa akin ng Diyos na makatulong sa mga tao na talagang financially lost. Nakasulat nga sa Bible, seek ye first His kingdom and His righteousness, and everything shall be added unto you. Pag inunan mo ang Diyos sa buhay mo, ang lahat po ay susunod. Do you agree? If you agree, type agree sa comment section. Kapag nauna ang faith mo, magiging calm ang finances mo. Kung naging maayos ang puso mo, hindi ka madaling ma-scam at maloko dahil alam mong contentment is godliness. Contentment is great gain. Hindi ka mateteb. Patibayin mo ang pananalig, pananampalataya mo sa Diyos. The next F that we believe as part of our foundation is what we call as family. The reason for the mission. Ito yung madalas nakakaligtaan po natin pag tayo po ay kumikita na Minsan nagtatrabaho po tayo para sa pamilya po natin. Do you agree? Pero minsan yung trabaho pa natin, yung trabaho, yung negosyo, yung pinagkakakitaan pa natin, ang humihila ng oras, ng atensyon away from our family. Wala minsan mga choices na kailangan talagang mag-overtime, na uubos oras sa family time. Kaya sino apektado, di ba, sa mga choices po natin? Hindi lang sarili mo, kundi pamilya mo. Kung nagkamali rin tayo sa mga choices and decisions, when it comes to our finances, apektado po ang future ng ating mga anak, ang future ng ating asawa, yung magulang po natin na sinusuportahan. Apektado rin ang mental health natin. Family should be our purpose. Kaya bago natin gawin ang isang bagay, bago tayo kumuha ng trabaho, bago tayo kumuha ng opportunity, not only naisipin natin, ito ay makakapag-provide ng family. We also ask the question, paano rin maaapektuhan ito sa pamilya? May pera pero wala namang oras. May pera pero walang presence. Imagine your children will say someday, di ba, in the future, my parent not only provided for me, but my parent invested quality time with me. Hindi yung my parent provided for me, but my parent were never present with me. Ikaw, ano sa palagay niyo mas magandang tunog at tono? Kaya nga kung tama yung faith mo kay Lord, tama yung intention mo why you're doing this for family. Because family gives meaning to your sacrifice. Family gives you motivation to your savings. Family gives you direction to your decisions. And finally, how can we provide for our family without finance? Ito na yung tool. The purpose of money is to make your life better and easier.
Do you agree? Treat it like as a tool, not as your master. At kung ikaw wala kang kinikita masyadong pera, alam mo ang problema mo, hindi dahil hindi ka masipag at matyaga, kulang ka lang sa sistema at diskarte at karunungan. Kung impulsive ka rin with pera, di ba? Ang kulang mo financial discipline. Kung ikaw naman, may pera ka, pero ikaw nga, masyado ka mapusok, di ba? Kulang ka sa pagiging responsable pagdating sa pera. Never ever believe that money will fill up the gap and the void in your life. Kung empty ka without money, mas empty ka with money. Pwede ka maging happy kasi pag meron kang bagong gamit, may bago kang gimmick, may bago kang gala. Pero pag wala na nun, lonely ka na. Kung gusto mo talaga magkaroon ng tinatawag na holistic na kasiyahan at the same time, yung tinatawag nating fulfillment sa buhay, subukan mo to. Put this into order. Number 1, F, faith. Number 2, family. Number 3, finance. So, pinag-usapan po natin ngayon, alin ang pinakakailangan mong ayusin today sa paksa po natin? Is it faith? Is it family? Or is it finances? Type mo na lang sa comment section kung paano kita matutulungan. If you understand this at patibayin nyo tong tatlo, you are an iponaryo in progress. And that will give you peace of mind soon. Sana naman nakatulong tong episode na ito. And if you feel that this message resonate with you, let me encourage you to share this episode also with your friend and loved ones. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.